Ang gagawin natin, i-share ko sa inyo kung ano ba yung difference pili ng niche saka product. So, ano sa tingin nyo yung meaning ng kapag narinig nyo yung word na niche? Kailangan ko ng ano nyo, ng ideas nyo. What comes into your mind kapag naririnig nyo yung niche? Oh, sabi ni Steph, target market. What about the rest? Specific product or market, sabi ni Steph, naman is target market. Okay, now, mag-drop kayo dyan kung ano yung mga niche na gusto nyong i-target dito sa magiging store natin. For example, mag-build tayo ng store. Ano yung mga niche na gusto nyong i-target? Pet niche, motorcycle accessories, and apparel, sabi ni ano. Ayan. Gardening tools, eco-friendly products for home and office, fashion and clothing. Okay, so pag-usapan natin ngayon si niche and product type. Actually, yung ibang sinasabi niya dito guys is product type siya. When it comes to niche kasi, i-google natin ha yung ibig sabihin ng niche. Sabi sa niche, sige kahit wag na. Pero kung i-google nyo kasi ibig sabihin ng niche, this should be like hobby, common interest, a group of people that share the same interest, mga passion, ganyan. Yun ang tinatawag natin na niche. For example, kasi yung mga sinasabi nyo ngayon, like gardening tools, yan yung very common na alam natin. Pero product type yan, guys. So kung tatanungin ka, anong niche ang tatargetin mo? Example ako, gusto kong targetin yung mga content creators. Okay? So, pwede ko silang bentahan ng kahit anong products. So, doon na papasok yung bentahan ko sila ng gadgets. Pero yung niche na tatargetin ko is targeted siya for content creators lang. Pwede mo namang targetin yung mga fur moms, for ang tawag doon, fur parents, parents, ganyan. Yun ang niche mo. Tapos, ang mga products na isasell mo, syempre pet products siya. Or pwede ring patriotic, yung mga, for example, sa US, yung patriot ka, binavalue mo talaga yung country mo, ganyan, or proud ka na maging US citizen, ganyan, proud ka. So, mga ganong tao, yung tatargetin mo. Or pwede ring namang basketball players, ganyan. Mga mahilig sa camping, mga campers, yun po ang niche na tinatawag. So, ang magiging isa sa mga assignment natin, guys, is pipili kayo ng niche and pipili kayo ng product type. Kasi kung ako, ang tatargetin ko talaga since mahilig ako mag-content, and yun pala guys, isa sa mga bagay na i-consider natin, kung ayaw yung mag-start totally from scratch talaga, is yung niche na alam mo na, kilala mo na siya. Pero kung wala kang ganun, it doesn't mean na hindi mo pwedeng i-start targeting yung niche na yun. Pwede ka pa rin mag-start, pero i-research mo nga lang na maigi para malaman mo kung ano yung interest nila. Ganyan. For example, ako, gustong-gusto ko yung mag-content create. Gustong-gusto ko content creator kasi naggagawa ako ng content eh. So, alam na alam ko na yung, ano yung struggles, ano yung nakakapagpasaya sa akin, ano yung mga gadgets na gusto kong bilhin, ganyan. So, parehong-pareho naman ako siguro ng mga ibang content creators dyan. So, madali na lang sa akin mag-isip ng products na ibebenta. Or paano ba natin i-discover yung mga niche? Yung niche kasi guys is, yun na yung binigyan ko na kayo ng hint kanina na kung ano yung medyo familiar na kayo, not necessarily na kayo yun or baka na-encounter nyo na palate. Kasi ako sa totoo lang, yung, di ba meron akong ate, meron siyang 2 anak na bata, toddlers pa. Grabe yung mga pinagbibili niya na gamit. Like, parang kilalang kilala ko na siya. Parang ako na yung nanay ng 2 bata. So, kung meron akong isa sa mga tatargetin, gusto ko is, ano, yung mga moms na merong toddlers na anak. Yun yung isa sa mga niche na pipiliin ko. Kasi alam ko na kung ano yung mga gusto niyang bilhin sa anak niya, anong klaseng damit, mga ganyan, mga toys. So, pwede yun. Not necessarily na ako yung nandun sa position na yun, pero familiar ako dun. Titignan na natin kung paano ba maghanap. Ito hindi lang siya applicable kay ano ha, dropshipping na. Applicable na rin siya pati kay print on demand. So, titignan natin kung paano ba natin nahanapin yung mga products. Tapos, ang gagawin natin, yung ituturo ko sa inyo is sa Etsy tayo maghahanap ng mga products. Okay? So, eto yung mga iti-take note natin. Pwede rin kasi kay Amazon, pero parang mas gusto ko lang kay Etsy. Sa Etsy tayo. Tapos, eto yung mga iti-take note natin, guys. Kapag maghahanap tayo ng product, i-research natin kung ano ba yung magandang product na ano natin. Look for the best sellers. Okay? I-take note natin itong following na to. Huwag nyo nang i-screenshot to kasi bibigyan ko naman kayo ng access dito. Ito applicable siya sa etong design elements, applicable na to sa print on demand bukas. Pero i-take note nyo yung mga design elements na ginamit. For dropshipping lang, ito, hanapin natin yung mga tataas na reviews.
I-take note natin yung mga positive and negative na reviews. I-copy natin yung tags. Okay? So, punta ngayon tayo sa tool na gagamitin natin. Ito. I-download natin i-install natin si Everbee Chrome extension kasi ang purpose nito, pwede natin dun, parang meron siyang ability to analyze yung product listing na yan. Pwede rin tayong mag-copy ng mga information about nung product na yan. Ito, wag muna natin pakialaman kasi sa print on demand na to. Ayan, print on demand na yan. So, proceed na tayo. Meron tayong research table pala dito, i-share ko din sa inyo. Pero, wait lang, hanapin ko kung nasaan siya. Eto, Google Docs ko na lang siya para hindi na siya sa Notion. Mas maganda kasi kapag Google Docs. Google Sheet, I mean. Ayan. So, bakit tayo kay Etsy pupunta? Pwedeng Amazon or Etsy kasi syempre doon tayo mag-check ng product sa kung saan na yung maraming bumibili. Okay, so punta muna tayo kay Etsy. Guys, kailangan niya din ng Etsy account ha. Sorry, hindi ko talaga kayo pinag-ano para hindi kayo mauna. Baka kasi ma-overwhelm kayo kapag nagagawa kayo, nag-install na kayo ng ganyan. So, eto na si Etsy. Ayan, meron ng account si Z. Na-install ko na rin guys yung Everbee. Ito yung pangalan. So, kung may time kayo ngayon, kung dalawa yung screen nyo, pwede nyo isingit mag-install ng Everbee na Chrome extension. Okay? So, eto na si Etsy, di ba? Ang gagawin ko ngayon, okay, search natin mugs. Gagawin natin kung hindi mo alam kung sino yung magiging niche mo, wala kang idea, pwede kang mag-search ng product type muna. So, ang gagawin natin dito, ayan, nakita mo, andito yung mga most loved, 18.5K na mugs. Pili tayo ng kahit ano lang. Okay, buksan natin to. Once again, ang gagawin natin pag di natin sure kung sino yung niche na tatargetin natin, product type ang isi-search natin. Okay? Si Everbee, siya yung magiging tool natin. Ito siya, Beo. Maa-analyze natin siya. Papakita ko siya sa inyo. Di pala nag-appear. Wait lang. Ang ganda ng pictures dito sa Etsy. I-compare mo naman kay CJ Dropshipping. Ito siya. Pero anyway, ito siya. Analyze listing. Ito yung purpose ni Everbee. Okay, so for example, nakakita ako ng ganito. Ang pag binasa ko to, nandito, love a cheeky Jin, awful cook, obsessed with cats. Parang hindi ko pa rin magets kung sino yung market nito, 'di ba? Paano ko malalaman kung sino yung magiging niche? Doon ngayon papasok yung tinatawag na market research. For example, makikita mo kasi dito, i-share nila, ginagamit nila araw-araw, ano ba yung activities nila. Doon mo ma-figure out kung anong klaseng job meron sila or kung ano yung interest nila. Parang ganun. Ayan. So, kaya tayo merong ganito. Ayan, yung product name, product link, tapos ano yung mga positive na reviews nila, ano yung mga negative na reviews nila. Iti-take note mo lang lahat yun, ilalagay mo lang lahat dito. Wala kang ibang gagawin kundi mag-take note lang ng mag-take note kasi later re-reviewin mo siya. Ay, nakikita nyo ba? Ayan. Ang late din niya pala ayan, positive, negative, ganun. Okay? So, ang purpose naman ni Everbee, ito siya. I-analyze natin yung listing. I-wait lang natin na Ayan. Ayan. Sige. So, eto na, makikita nyo kung ilan yung reviews niya, ilan yung view ng product na to. Ibig sabihin, mabenta siya. Kasi yung views nyo, tapos, paano na-add to favorites pa siya? Reviews per month, malaki rin. Tapos, ang maganda dito, guys, eto na yung keyword. Eto na yung maganda. Eto na yung maganda doon. Ika-copy natin to, guys, kasi for example, wala naman tayong idea kung sino ba yung mga nagsisearch nito. Ito yung mga pwede mong usually sinesearch pala nila to para sa yung mga mahilig sa funny something, ganon. Ayan, funny mugs. So later, pwede kang gumawa ng mga product type na funny mugs, ganyan. Personalize. Ito yung mga keywords na gagamitin mo na. O, di ba? Ang amazing. Ayan. So, pwede naman siyang i-copy. Copy all mo lang yan. Pwede mo siyang ilagay dito sa keywords natin. Meron tayo dito ng keywords na Ayan, pangit. Ayan, pangit. Anyway, ganyan na siya. So, ito yung purpose. Alam nyo guys, marami pang extension sa totoo lang. Pwede ring may mga extension din for Amazon, ganun. Pero mag-stick tayo kay Etsy lang para hindi magulo.
So anyway dun, so tapos naman, ang purpose na naman ng market research dyan, ah, basahin natin kung bakit tatlo lang yung review niya. Buksan natin to ah. I paid, wait, antayin ko na mag-pop up siya dito sa screen. Ayan. 'Di ba? Tatlo lang yung ano niya dito. I paid a total of 66. Ano 'yan? Ano na nga ba 'to? Sa London ba 'to? Yung ganiyang ano? Hindi ko alam. Despite very high shipping costs and taxes that seller chain charge, customs added an additional, oh, shucks, may $26. There were also problems with customs and I had to forward documents. Unfortunately, the seller did not understand what customs was asking about. Very expensive but beautiful cup. Maganda naman yung quality, pero yun na nga, okay? So nakita natin to na nagkaroon sila ng issue about the customs. Ibig sabihin, merong expectation na hindi na set. Merong information na hindi na ibigay kay customer. So ang gagawin natin, i-avoid natin to. Kaya natin iti-take note yung mga negative na feedback, ite-take note natin yung negative feedback kasi later gagawa tayo ng recommendation na okay, hindi mo pwedeng gawin to. Ito yung mga bagay na kailangan mong i-avoid. For example, sabi niya, may problema daw sa customs. If ikaw as the seller, aware ka na may babayaran si customer sa customs, you wanna make sure na dun sa ah, tawag dito, shipping or shipping policy mo, naka-indicate lahat yan. Ayun, shipping policy, naka-indicate lahat 'yan. Kasi ako as a seller bilang kunwari, newbie ako, hindi ko naman alam yung mga bagay na 'yan. I wouldn't have known kung hindi ko 'to nabasa na kailangan ko palang ilagay yung ganito dun sa shipping policy ko. Again, yun na naman yung purpose kaya tayo nagka-conduct ng market research. Kasi nanggagaling na mismo sa experience ng mga customers natin, yung mga things to avoid, yung mga things na kailangan natin i-implement, yung mga best practices, ganon. So, meron na tayong isang negative na review. Okay? Ayan, the mug is great, customer service is brilliant, and delivery was quick. Ayan. So, dito pa lang, although alam naman na natin, ikunin pa rin natin na ano, kunin pa rin natin yung customer service is brilliant kasi i-recommend din natin later, for example, kay client natin na dapat maging maganda yung customer service niya kasi kung tutuusin, kailangan naman talaga ng ano, ng customer service. Hindi pwedeng parang 2 days bago ka mag-reply ganyan. So, bina-value talaga ng tao yung customer service. So, meron na tayong isang positive feedback. The mug was exactly as I wanted and requested. Great quality, very simple and slick design. Ayan, mahilig sila sa simple and slick design lang. Ganyan. Ayaw nila ng crowded na masyadong ano. The mug came absolutely perfectly. Ah, yan, matte feel. So, nagustuhan din ng mga tao yung matte na texture nung ano, nung mug. Ayan. So, kung tutuusin tong mga ano dito, mababaw pa to. Pero hindi ko na siya ipupush hanggang sa dulo. Pero kapag magkakandak kayo ng market research, ganitong ganito siya guys. Bahala kayo kung hanggang kailan kayo mapagod na mag-take note, makita nyo lang lahat yung voice of the customers na tinatawag. Ano lang kayo dito, mag-list lang kayo ng mag-list ng positive reviews and mag-list lang kayo ng mag-list ng negative reviews. Later, makakagawa kayo ng recommendation na ito pala dapat yung gawin ko. Ito pala kailangan ko tong i-avoid. Ito pala kailangan kong sabihin kay customer para matuwa siya. Para mga ganon. So makikita niyo dyan lahat. It's also best kung i-take note nyo yung mga ginagamit nila na terms. For example, may mga terms kasi yan na ginagamit eh. Yung mga words nila na pwede mong gamitin later para maging hook mo siya. Ayun, yung mga ginagamit nila or pwede mong i-take note din yung mga struggles ng mga customers. Gamitin mo yung hook kapag gumawa ka ng website copy, content copy mo sa Facebook, ganyan. At least yun, galing mismo sa customers. Alam na alam mo yung struggles nila. Ayun, ganun kayo magtaano kapag nag-market, nag-product research kayo. Ngayon, so, kunwari, alam mo na yung na-discover mo na kung anong niche na talaga tong ano na to, bestseller. Mag-proceed naman tayo pero so far ba clear? Baka mag-proceed na ako. Punta naman tayo ngayon, kasi since ako, alam ko na yung ano yung niche ko, content creator talaga. Pwede punta ako sa content creator. Content creators, pero wala pa akong idea. Ano ba yung ibebenta ko na products? Parang ganun. So, content creator ulit ako.
Tapos, ang gagawin ko lang dito, pwede ako mag-sort, top customer reviews. Ayan. Tapos tignan ko dito kung ano yung mga madalas binebenta ng mga binibili, I mean, ng content creators. Ako, okay na sa akin to. Pwede rin to. Ayan. Pwede rin to. Pero wala naman siya masyadong ano. Ito, oh, meron siyang 2.1K na reviews. So, tignan natin kung anong meron dito sa product na to ngayon. Kasi dito ako kukuha ng idea. Pwede pala akong magbenta ng t-shirts na ganito yung ano, yung hindi ko naman necessarily kukunin yung ganitong design pero mga related sa ganyan. Which is ano siya, tawag dito. Meron akong ginawa dito eh. Pwede kong i-take note yung mga words na ginamit, yung design na ginamit. Ito, later na to for print on demand. Pero for dropshipping naman, para at least magkaroon ka ng idea kung ano yung product na ibebenta mo for your niche na napili. Makikita mo naman dito, i-analyze mo lang ulit siya para lang makita mo kung, ayan, review isa, review zero per month. So, wala ako masyado nakitang product for content creator. Pero makakatulong tong mga keywords. Ayan. So, kunwari, at least, isama ko na dito yung for tomorrow, yung print on demand. Ay, wag na, para hindi kayo malito. Pero at least, makakakuha ko ng idea kung ano yung binibili ng mga tao, mga content creator na niche ko. Ayan, maraming bumibili ng stationery, mga papers o cards, kung ano pa yan. Pwedeng clothing, puwede ring, ano pa ba 'to, stickers, yung nakita ko kanina stickers, gano'n. So dun natin makikita kung ano yung dun tayo magkakaroon ng idea kung ano yung mga puwede natin ibenta na ano, for dropshipping, mga products. Ayan. O 'di ba, content creator, nutritional facts, nagkaroon ka na ng idea. Ayan. Kung ako later gusto ko magbenta ng digital items lang, eto, oh, may mga digital products dito. Para kahit sabihin natin ayaw mo mag-dropship or print on demand, gawa ka lang ng, kung ikaw, ano ba yung, saan ka ba magaling ngayon, ibebenta mo siya, eh magkaroon ka ng idea dito. Tara na. Actually, gusto ko din talaga ano ng store ko, pero gusto ko POD. So, inuna ko lang ituro kung paano ba maghanap ng app, pero once na may idea ka na, balik tayo dun sa ano natin. Kunwari, eto na yung ano, kasi meron ditong product name, product link. Bahala na ako mamili dito. I-assess ko siya mabuti, i-balance ko na maigi kung ano ba yung gusto kong ibenta. Guys, eto ha, i-remind ko lang kayo kasi ito yung isa sa mga problema na nakikita ko. Mag-stop ako share. Kasi gusto ko nakikita niyo yung mukha ko. Ito yung isa sa mga nakikita kong problema ng mga bago sa dropshipping or print on demand. Sobrang dami nilang products. General product talaga siya. General store talaga siya, paiba-ibang niche, paiba-ibang categories, sobrang overwhelming. Ang isa sa pangit doon, number one, kung ikaw as a seller, ang hirap i-manage nun. Kahit dropshipping pa yan, kailangan mo kasing i-manage pa rin yung store mo, yung product listing mo, di ba? Sobrang hirap. Mag-focus lang kayo sa isang, sabihin natin sa isang niche, for example, content creators, mag-focus lang muna ako sa 3, 5 products, okay na ako doon. Kasi in that way, makikita ko kung alin sa kanila yung talaga magpe-perform. It doesn't mean na forever 5 lang yung products ko, pero kapag nag-start ka, you need to start small lang muna. Kasi ay nako, lalo na kung mag-run ka ng ads, hindi mo alam kung ano i-focus mo sa kanila. Magkakandak ka ngayon ng product research or market research, ano, i-research mo lahat ng products, thousands, ganun. So, magpili ka ng kahit sabihin nating 5 products lang. Marami na rin yung 10, pero okay pa rin kung ganun karami yung time nyo para mag-research, pwedeng-pwede yun. Ayun. So again, mag-research ka, product research, market research, tapos saka ka magpili ng products mo sa dropshipping app. Ayun. So, i-consider nyo na din dun yung, at least dun magkakaroon na rin kayo ng ano, di ba nakita nyo kasi dun sa dropshipping natin, meron naman na siya kahit papano, mga be. Meron na siyang product description eh. Pero yung product description for sure, ano lang to, tawag dito, yung, ano bang tawag dun? Yung default, hindi default eh. Nakalimutan ko yung term. Eto,
Pero later, 'di ba, nag-market research ka kung ano yung mga pinagsasabi ng ano ng customers doon na naging struggles nila, ano ba yung benefit ng product. Gamitin mo yung mga words na yun. Gamitin mong highlight. Ilagay mo siya dito sa umpisa. Para yun na yung pinaka-highlight ng product, highlight na benefits na ganyan. Kasi sa ganung way, mas makaka-relate yung target market mo pag nilagay mo siya dito. Pakita ko nga sa inyo yung example na ginawa ko dun sa ano, sa isang client ko para lang may idea kayo sa sinasabi ko. Guys, alam nyo, pwedeng ano, pwede nyo tong pagkakitaan, tong tinuro ko sa inyo. Maraming naghahanap ng market or pwede niyong i-offer market competitor research. Actually, hindi pa yun yung full na competitor research. Hindi ko pa siya naturo kasi gusto ko siyang ituro after ng overall na ano na. Kasi freebie ko lang yun eh. Gusto ko siyang ituro after ng overall na ano natin, na tawag dito, na workshop natin kung paano mag-competitor research. Kung natatandaan nyo yung inano ko nun na si Jelay, tinuruan ko si Jelay eh. Si Jelay guys ang gumawa nito and binayaran ko si Jelay. So imagine, pwede mo siyang i-offer hindi lang sa mga ang tawag dito, hindi lang sa mga clients, pwede rin yung mga kakilala mo diyan makipag-collaborate ka. So definitely sa susunod na naman na kakailanganin ko ng market research, alam ko na kasi na alam ni Jelay kasi actually alam nyo guys, hindi ko siya tinuruan pala. Nasa ano to, nasa POFO to sa mga elite ano dyan, students. Nasa POFO siya, nagulat na lang ako na marunong na siya. Sabi ko, paano mo na ano to? Na-improve lang namin ng very light. Pero yon marunong na siya. Pwede nyo tong pagkakitaan. Ito. So, ito yung ginawa ni Jelay. Nag-competitor research siya. Ito, competitor research. Tapos, yung recommendation, ako na yung gumawa nung part na yon. So, kung makikita nyo dito, yung recommendation, napakaganda actually. Ito na yung sinasabi ko. Dun sa mga ni-research ni Jelay, nakita ko to. Pwede kong gamitin tong mga hook na to with the help na rin of course ni ChatGPT. Ayan, ito yung mga words na ginamit nila. Hindi lahat ChatGPT to. Let your outfit scream USA. 'Di ba? Pwede ko nang gamitin na hook. Pwedeng sa copy, pwedeng sa content kapag magpo-post ako. Kapag nabasa to ng target market ko, mapapa-stop siya ng scroll, 'di ba? Ayan, maiisip ko ba, imagine maiisip ko ba 'tong mga ganitong ano, mga lines, mga hook kung hindi ako nag-conduct ng research, 'di ba? Ayan, show your pride for the USA during school spirit days or college events. Hindi ko rin malalaman na pwede ko pala silang targetin yung mga group of students kapag may mga events sila. Pwede ko pala silang bentahan ng t-shirt na patriotic, o 'di ba? Nalaman ko siya. So, that way, marami kayong magagawa sa market research. Makaka-come up kayo ng mga sobrang daming ideas. Ito yung sinasabi kong recommendations na after ng research nyo. Ito rin yung ano, yung customer service, ano yung feedback nila, ano yung feedback nila about sa mga features and videos, ano yung mga keywords na madalas nila ginagamit. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito, sabi dito, very special milestone. Ang inano kasi nito, if I'm not mistaken, is parang naging cancer-free yung anak niya, kaya sila nagpagawa ng shirt. So, ginamit nila tong term na to, very special milestone. Ayan, ito pa, galing to sa customer mismo, soft as the presence of my loved one. Later, kapag gagawa ko ng website copy, pwede kong gamitin to, soft as the presence of your loved ones. Pero make sure na totoo ha. Huwag tayo magkiklaim ng hindi totoo. Yung mga aligned lang dun sa brand or dun sa product na yung gagamitin nyo. Ayun, sino pa may question, mga besh? Sa totoo lang, sa mga inaral natin netong mga nakaraang araw, marami na kayo dyan pwedeng i-offer na patagpi-tagpi. Hindi nyo kailangan i-offer lahat. Yung product listing itself, pwede nyo nang i-offer na service nyo yun. Etong research, pwede mo na rin i-offer. Or paggawa ng content, may idea na kayo paano kayo makakagawa ng content kasi alam nyo na kung paano maghanap ng keywords, paano maghanap, yung keywords, yung mga content, yung mga words na gagamitin nyo, yung hook. Kaya ako din kapag nag-offer ako sa clients ko ng um, development or building, kasama na dun yung content kasi marunong na rin akong gumawa ng content. I mean, hindi lang content. Ang tawag dito? Website copy. I mean, ayun. Sa totoo lang, alam nyo guys, gusto kong ano iniisip ko nga, since marunong na din kayo, pwede nyo tong gawan ng mini course. I-replicate nyo. Gumawa kayo ng mini course, ibenta nyo. Kasi sobrang valuable ng knowledge na to, ng skill ng competitor and market research. Sa totoo lang.
Kapag inano mo 'to sa ano, sa client mo, hindi pa ako nag-fail, wala pang client nagsabi na, parang hindi sila napa-wow kapag nagpe-present ako. Mini course, oo. Kasi puwede mo 'tong ibenta. Marami kasi ako nakita nagbebenta, pero ako kasi kasama siya sa POFO ko kaya hindi siya masyadong napapansin kasi nandun siya sa loob. Pero sabi ko, siguro kung gawan ko ng mini lang, mini course lang siya, tapos ibenta ko siya, 'di ba meron din tayong pera guys, right? Tinuruan magbenta. Pero gano'n, yung mga maliliit na knowledge na meron tayo, hindi maliliit, malaki yung impact, gano'n. Gawan natin ng way para mai-share natin siya na pagkakakitaan natin. Pero again, 'tong competitor market research, sobrang amaze na amaze parati yung client kapag nagpe-present ako. Ayun. So, sana ma-implement niyo din later. Opinion ko lang po sabi ni Jen, I think it's better na palitan product description and name. Pag yes, definitely. Nagbasa ako sa other dropship copyright infringement pa yun. Actually, iyan din yung lagi kong inaano. Kaya kailangan palitan, kaya isa yun sa magiging struggle nyo kapag thousands ang product nyo. Papalitan nyo lahat yun. Ako ang iniiwan ko lang doon is yung talagang specs, ano ba ba, yung features talaga nung product, iniiwan ko lang yun. Kasi kailangan makita nila kung ilang ml siya, ano yung size niya, yun lang yung iniiwan ko. Pero the rest, guys, hindi ko gagamitin talaga. Buburahin ko talaga siya. Mm. Pero meron nga ako nakita na ganyan. Hindi ko nga alam na nag-e-exist yung ganyan, be. So, sa mga nanonood sa live, sabi dito, ah, Coach, opinion ko lang, I think it's better na palitan ang product description and name pagka-dropship. Nakabasa ako sa other dropship copyright infringement pa yun. Ang laki ng health ng product research. Yes. Ayan. So, pag tagpi-tagpiin nyo na dyan si ChatGPT, si Shopify Magic, pwede rin. At least meron kayo nung pinaka-root word na pwede nyong gamitin. So, you can come up with product description. Ayun, thank you so much, Jen. Ayan, yehey, ang bilis natin natapos.